Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-25 ng Pebrero, na kung saan pinagdiriwang natin ang ika-58 anibersaryo ng pagkakatalaga sa parokya ng Inang Santisima ng Kaliwanagan, ang Simbahan ng Cainta. Ang atin pong punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Jomar A. Taroy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw buong galak tayo nagpapasalamat at nagdiriwang ng ika-58 taong anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan. Ang simbahang ito ay hindi lamang gawa sa bato at simento, kundi isang tanda ng presensya ng Diyos sa gitna ng ating komunidad. Dito tayo nagkakatipon bilang sambayanan upang manalangin, makinig sa salita ng Diyos, tumanggap ng biyaya ng mga sakramento. Sa araw ng pagtatalaga ng simbahan, ito ay inihandog sa Diyos upang maging tahanan ng panalangin, bukal ng pananampalataya at luklukan ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, ipinapaalala sa atin ng pagdiriwang na ito na tayo mismo ang buhay na simbahan, ang tahanan ng Diyos sa mundo. Kaya sa misang ito, sama-sama nating ialay ang ating pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating tinatanggap bilang isang parokya, at hilingin natin na patuloy niya tayong biyayaan at patuloy niyang pagningasin sa atin ang pananampalataya,
pagkakaisa at pagmamahalan. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalangin ng ito. Dinggin mo po ang panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harapan ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taas ng langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoong aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Iyong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito maahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang magsama
sa aking kasama't katoto, sa'yo Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapaay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng buong ating Diyos. Ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na, si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyan palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbebenta ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko."
Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dedication? Ang ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Ang ibig sabihin ng dedication ay magtalaga. Ibig sabihin, paglaanan ng isang bagay para sa isang tiyak na gamit o layunin nito. Kapag sinabi mong, I dedicate this, ang ibig mong sabihin, yung bagay na iyon ay gagamitin lamang para sa partikular na layunin. Meron pang isang kahulugan, yung salitang dedikasyon o dedication. Ang dedication ay maaari ring mga hulugang pag-aalay ng isang bagay sa isang tao. Kapag halimbawa ay may kumakanta, bago siya kumanta, sinasabi niya, I dedicate this song to this person. Ibig sabihin, iniaalay niya yung awitin sa taong iyon. O kaya sa mga sumusulat ng libro, kadalasan may nakalagay na dedication. This book is lovingly dedicated to this person. Ibig sabihin, yung isinulat ay iniaalay sa partikular na tao. Ngunit meron pang isang salitang ginagamit upang tukuyin yung pag-aalay ng simbahan sa Diyos. At ano yon? Naririnig din natin ito, yung salitang consecration. Ang mag-consecrate ay gawing banal yung isang bagay. At ang consecration at dedication, palagi yung magkaugnay, palagi yung magkasama. Kapag itinalaga natin ang isang bagay para sa Diyos, ito ay kinokonsekra natin sa Diyos. Halimbawa, sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, we consecrate the bread and the wine. At kapag na-consecrate na yung tinapay at alak, ginagawa natin itong banal, iniaalay natin ito sa Diyos, itinatangi natin ito sapagkat hindi na ito karaniwang alak, hindi na ito karaniwang tinapay, sapagkat ito'y inialay na sa Diyos, ginawa ng banal, kaya ito'y pag-aari na ng Diyos. Yung tinapay nagiging katawan ni Kristo, yung alak nagiging dugo ni Kristo. Dedication and consecration. 58 years ago, ang simbahang ito ay idinedicate at ikinonsecrate. Kaya naman, ito ay hindi na lamang isang karaniwang gusali o structure. Tinatawag natin itong tahanan ng Diyos. Ito'y pag-aari ng Diyos sapagkat ito'y itinalaga, kinonsagra para sa Diyos. At ito yung pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasang napakinggan. Sa unang pagbasa, narinig natin yung panalangin ni Solomon nang maitalaga yung templo ng Jerusalem. Hiniling niya sa Diyos na manahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. Kaya ganun na lang amang yung pagkamangha ni Solomon, na bagamat tao ang may likha, minarapat pa rin ng Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, minarapat pa rin ng Diyos na manahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong nagalit si Jesus sa paglapastangan na ginawa ng mga tao sa templo ng Jerusalem.
ang tahanan ng Diyos ginawang palengke. Ganun na lamang yung galit ni Jesus, sapagkat alam niya na ang bahay ng kanyang ama ay banal na lugar. Mga minamahal kong kapatid, tulad ng simbahang ito, tinalaga at kinonsagra para sa Diyos. Bawat isa sa atin ay itinalaga rin, kinonsagra din sa Diyos sa bisa ng ating binyag na tinanggap. Noong tayo'y binyagan, tayo ay itinalaga rin para sa Diyos. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na tayo ay templo ng Espiritu Santo, nananahan sa atin ng Diyos. Ang ating katawan, ang templo ng Espiritu Santo. And that is why we should live a life of consecration. That means nothing in our life should be excluded from being consecrated to God. Everything in our life must be consecrated and dedicated to God. Sa mga mag-asawa pong naririto, please consecrate your marriage to God so that you will be able to say, we are married in Christ. Our marriage is for God. Sa ating pong pamilya, let us consecrate our families to God so that we will be able to say, we are a family for God. Pamilya tayo para sa Diyos. And even in our workplaces, even our work should be consecrated to God so that we will be able to say, my work is the work of God. And even our society, kahit ito ang ating lipunan, kinakailangang i-consecrate, italaga para sa Diyos. Even politics should be consecrated to God so that our political life may also be imbued by God. Lahat ho dapat ng aspeto ng ating buhay italaga sa Panginoon. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay para sa Diyos. Just as this church is consecrated and dedicated so that it may become the house of God, sana lahat din ng aspeto ng buhay natin bilang mga mananampalataya, maitalaga natin sa Diyos. Ito ang hamon sa atin mga minamahal na kapatid nang ipinagdiriwang natin ngayong araw. Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahang ito ng anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan, italaga at ikonsegra din natin sa Diyos ang lahat ng kung sino tayo, ang lahat ng mayroon tayo, at ang lahat ng bahagi ng ating buhay. Lahat ng aspeto ng ating buhay, kinakailangan nating italaga sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy nating hingin sa Diyos ang Kanyang paggabay sa marami pang taon ng pag-aalay ng ating mga buhay para sa Kanya at para sa simbahang ito ng kainta. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kanaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. hanggan. Amen. Sa ating taunang paggunita sa pagtatalaga ng ating bahay dalanginan, ialay natin ang ating mga panalangin sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga buhay na bato. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, kami ay iyong buhay na simbahan, pagpalain mo kami. Panginoon, kami ay iyong buhay na simbahan, pagpalain mo kami. Upang ang banal na simbahan sa bawat dako ay makapaghandog na marapat at mapitagang pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong buhay na simbahan, pagpalain mo kami. Upang ang lahat na natitipon sa simbahang ito ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong buhay na simbahan, pagpalain mo kami. Upang ang mga nangangalaga sa sakristiya at ang mga inatasan na pagpapanatili at paglilinis ng simbahan ay magpatuloy ng may katapatan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong buhay na simbahan, simbahan, pagpalain mo kami. Upang lagi nating igalang at parangalan ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong buhay na simbahan, pagpalain mo kami. Upang ang mga nagkaloob ng tulong at lahat ng yumao na sumamba sa simbahang ito ay magtamasa na walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ang iyong buhay na simbahan, pagpalain mo kami. Ama, habang pinagdiriwang namin ang taunang paggunita sa pagtatalaga ng aming bahay dalanginan, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng aming pamayanang muling nagkakatipon sa harap ng iyong dambana. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos ng kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamagitan ni Hesus Kristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang niyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang pinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin, ikaw ay nananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig, at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na mapagkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sanang Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayong tulad ni Jesus. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng nag-alay, kasama ang Paris Pastoral Council, kasama ng ating coordinator na Sister Rubico at ang ating worship na si Sister Janet Remigio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglay nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ni Hesu Kristo, kaysa ng Espiritu Santo, O Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.